sa aming lungsod na maging tahanan ng pangunahing pasilidad sa bansa para sa pangangalaga at pagpapaunlad ng handloom weaving, isang mahalagang bahagi ng ating mayamang kultura at kasaysayan. Lalamanin ng Philippine Handloom Weaving Center ang mga inobasyon ng DOST-PTRI pagdating sa machines, systems and processes, weave designs, product quality assessment, digitalization, training, technology transfer, extension, and new yarns, fibers, and materials. Layunin po ng programang ito na maipakita ang kahalagahan ng mga tradisyonal na disenyo, simbolismo, at kombinasyon ng kulay. Pinatutunayan nito na maaaring pagsamahin ang kultura at makabagong teknolohiya sa pamamagitan ng agham at sining. Higit pa dito sa pamamagitan ng mga skills training at capability building programs, layunin ng center na kilalanin ang handloom weaving bilang isang teknikal na kasanayan upang makalikha ng panibagong kabuhayan para sa ating mga kababayan at muling buhayin at paunlarin ang lokal na industriya ng tela. Ipinagmamalaki ng lungsod ng Taguig na maging bahagi ng inisyatibong ito. Bilang isang transformative, lively at caring city, naniniwala kami sa inklusibong inobasyon. Mga inobasyong nagbibigay halaga sa ating kultura, nagpapalakas sa kakayahan ng ating mga mamamayan lalo na sa larangan ng paglikha at naghahanda sa mas magandang kinabukasan. This is not actually the first step we have taken with DOST-PTRI. Last year, we entered into a meaningful partnership focused on turning water hyacinths that were once seen as a problem in our waterways into an opportunity. With DOST-PTRI's guidance, more of our local weavers, including our today, center will serve not only as a technical and cultural landmark, but also as a symbol of what we can achieve when tradition and innovation move towards together. So, on a very personal note, inspired by the speech of our good senator, I would like to renew the commitment of the city government of Taguig with PTRI. So initially, Madam Senator, we've already discussed the possibility of partnering with PTRI so that as I enter my 5th term as mayor of Taguig, that we become a champion of promoting our local fabric by making sure that we follow the national law. Because Taguig is the home of PTRI. So we want PTRI to be proud of the city of Taguig. So after this event, the city council is represented here today as well, to sit down and discuss the possibility of preparing, already so that in the next few months, we can start producing uniforms that will support the national law. So yun po yung aming intention. Napakalaking inspirasyon sa amin, Senator, kanina. That's true po, kanina, as I was listening to you, madami ho akong natutunan. And, at the same time, medyo nahiya din ho ako. Because I have to admit, tingin ko I'm not doing much in terms of Philippine textile. Maaaring ako, nakikita, nagsusuot ako, but libo-libo ang mga kawani ng pamahalaang lungsod ng Taguig na gusto ko rin, katulad ko, ay magkaroon po ng malalim na commitment para i-promote ang local fabric. So, acknowledge po the presence of Secretary Salidum. Sir, maraming salamat po sa paanyaya niyo sa amin ngayon. So I end my speech by congratulating the men and women behind the PTRI. Uulitin ko po, nasa inyo po ang aming commitment. Use Taguig po as your model city. Naman po is to deliver on our end para together we can promote yung ating pong mga local weaves in support po of this culture and tradition that is uniquely Filipino. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat.
Maraming salamat, Mayor Lani. Mamaya po sa center, makikita po natin ang mga po natin sila. So, as mentioned by Mayor Lani, PTRI and the City of Taguig has worked together to promote the handloom weaving sector in the City of Taguig. And at this point, by Secretary Solidum and also Director Julius earlier, so you will get to tour in the center and see the different. Alright, ngiti po tayo. Representative of the other. Alright, our Parang familiar ko. Sorry po. Kilala ko siya, di ba? si Maki. Oo nga. Si Maki. Oo. Sabi na eh, parang ano. Kinakantsawan ako ni Secretary. Yung isang, ilang yarda po yan na ginagawa niyo? Mga gaano katagal matapos? Pagka yung professional weaver, one day isa. One day, yung isang ganyang yards. Ay, gano'n. O, kasi hihimayin, di ba po? From sinulit to Anong textile? ano to, cotton. Ah, Cotton. Cotton. Dito yung design. Ito na po yung digital copy. Digital. Para picture. Kasi scanner lang po. Tapos gagayahin na lang nila. Para basis din siya ma'am. For next step, which is the digitization of the fabric. Yung mood po doon. So, para makakita natin yung details ng warp at weft, para clear, high resolution image po siya. So, kasi gagayahin po yun sa... Gagayahin na lang. Alright. So ito ma'am yung isa sa picture. So Nasa likod niya ako. part of our cultural practice. Our community. So makikita natin na talagang hindi po ganun kadali yung paghihigla nitong mga tela at talagang dumaan sa napakamasalimuot na pag-aaral. Tama ho ba, ma'am? Gaano po katagal ito ginagawa? Depende po kung gaano po kalapad at haba yung gusto kong gawin. Pero ito pong for demo lang po is 3 meters. So, ginawa lang po namin. Organize po namin yung wool for 1 day. Tapos ngayon po yung weaving process. Alright, So, sa weaving po is may 5 steps. Which is yung pag-weaving. First po is yung pag-work. Nagawa niyo po ng Ito, ganito muna. Yes po, which is, ito po yung foundation ng weaving. Ito po, ng cloth. So, after nun po is ibibig po siya sa likod.
Isang po may nakaroll yung sa may baba. And then, sunod po niyan is may ipak dito, drawing inyo na po. Which is ipapasok niyo po siya dito sa heddles. And then, after that is the denting. So, dito na po tayo sa ring. And then, after that is the tying. And then, the weaving. Ma'am, ano to? Iniisa-isa ipasok? Yes po, depende po kasi sa pattern na gagawin. So, this one is a quill weave. So, may distinct step po na ginagawa sa pedal. Alright. So, gaano kalapad eto? Ito po is, this Pag, one, pag napuno etong ano. 65 po. Alright. So, pwede rito yung mga para sa kumot. Yes po. Diba? So, ma'am, kumusta? Nag-i-enjoy naman po ang sino mang gustong matuto? Yes po. Lahat po ng mga na-contact po namin, mga nagka-contact din po kasi kami ng training, which is the basic handloom weaving para po sa mga zero knowledge na interested po sa weaving, and also those regional or LGU na nagre-request po ng training para po sa livelihood ng kanilang mga members. Ang kapal, no? Yes po. This is Talagang ano. Anong tela ito? yarn, cotton yarn. Cotton yarn. Yeah. Ano Cotton yung po. ginagawa mo? Para saan? This one po pwede mo pong gamitin to bilang accent sa polo or sa blouse. And then, ito po kasi pwede din siya, medyo makapal, pwede rin po gawing bottom skirt. Ayun. Yes po. Ay, thank you. Ay, so ito yung iba't ibang klaseng design ng cotton na tela. Yung binanggit ni Director Julie Lucas na kung saan ay idaan pala sa engineering machine learning at talagang hindi basta. Para saan po itong digitalization? Digitalization. Bali, dito po yung technology na na-develop dito. Ito yung efforts ng PTRI para magkaroon tayo ng authentication mechanism sa natin, sa mga woven fabrics. Or kung sabihin natin na bentahan tayo ng mga products, sir, bilhin niyo po to. This is authentic, Abel from Ilocos. How would you know na authentic siya? Oo nga. Paano? So, Ang daming naglalabasan ngayon dami online. naglalabasang fake. Nakala mo, Sa market Oo. na hindi talaga totoo. And yung iba minsan to the point na printed na yung fabrics na nakalagay. So we invented this Paano? technology. So ang ma'am, gusto ko to. Walang tawad pag media. Ito. Dito na lang. Pwede nyo naman ipag-size. Size. Bagay na bagay. Ayan ka kasi. Diba? Ang ganda ng design niya kapag galaw-galaw talaga. Galaw-galaw talaga ako. Siyempre, siya ba naman nag-innovate ng self? Mother Mother ng self. Mother ng self. Mother ng Samar. Ayun. Kasi. Lara. Walang bra. Ni Sherry Ann. Siyang gumawa eh. 3,000 pesos only.